Ito, let's talk about plagiarism. Plagiarism to, or stealing or stolen. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ang isa, ang una, plagiarism. Ang plagiarism, kinuha lahat. Kinuha lahat ng mga kinuha lahat, pati tugtog, lahat, kopyang-kopya, as in, ah, copy and paste siya. Anong plagiarism at tinatawag ng plagiarism? Ang plagiarism kasi, mula pag kagaya ng isang aklat na yun, so, chapter 1 hanggang chapter 9, so, yung book na yun, so, chapter 1 hanggang chapter 9, so, gano'n. Doon niya pinanggalingan o doon kinuha yung ideas. Doon kinuha ng ideas. Yun ang sinasabing plagiarism. Ang plagiarism, kinuha lahat. Lahat ng mga kwento, lahat ng so-on, kinuha. Walang nagbago, walang adlib, wala lahat. Tawag doon, plagiarism, tawag doon. Plagiarism. Ang ano naman, ang sa akin, ang stolen naman, may kinuha, pero may ano, may tao to. May siyang, ano, may dinagdagan. To. Ang problema lang kasi ganito yan. Ang plagiarism kasi, kopyang-kopya talaga siya. Yun ang tinatawag ng plagiarism. Or, sabi nga, plagiarism. Ang stolen, yung talagang kinuha talaga siya. Kasi walang paalam, kinuha yung tugtog, o ano man yan. So, yan, plagiarism. Stolen yan. Pero, ito yun. Pero, kung ang stolen at plagiarism ay nadagdagan siya ng kung ano-ano man yan. So, halimbawa, hindi maiwasan yan eh. Hindi maiwasan talaga yung sabihin plagiarism, stolen, and so on. Hindi maiwasan yan. Lalo na about music. Yan, about music. Ngayon, ang plagiarism, kinuha yan. Walang pinagkaiba. May pinagkaiba lang sa dalawa. Ang plagiarism, kopyang-kopya yung walang nadagdag, walang nabawasan. Ang stolen naman yun, may kinuha. Pero yung akibat nun, may dinagdagan. So, and so on. Sample lang ganito. Yung kanta ng Itsumo, ayan. Yung Itsumo na yan, so, kahit Daisen K9 yung kumanta na yan. So, ganito yan. Daisen K9. High school pa ako niyan. So, siguro, third year ako niyan. Siguro, yan, mga 90s yan eh. Mga 90s, mga siguro 1998 ata o 1997 yung tugtog na yan. So, correct me if I wrong. Tapos, ngayon, kinanta nila to, nilabas nila to, sumikat. Nagreklamo naman yung original na to, sabi ng original, sa akin galing yan. Sa akin yung kanta na yan kasi kinompose ko pa yan sa loob pa ako na sa Japan ako noon. Which is yung babae siya. Yung kanta na yan, maraming nakakarinig sa akin yan. Kasi yan, ginawa ko yan nung nasa Japan pa ako noon. Sabi, nung may-ari ng Itsumo. Dumating ngayon nag-response naman tong Daisen K9 na to. Ngayon, sabi niya na hindi siya nakaw o hindi siya plagiarism tawag doon. Kung hindi, kanila talaga yung kanta na yon. Ang situation na yun, so anong doon? Ano yung kaso doon? Ano yung kaso doon sa dalawa na yun? Sabi niya, yung isa, akin yan. Kinakanta ko na yan. Doon sa panahon pa ako, nang nasa Japan pa ako. Ibig sabihin, sa kanya yon. Sabi naman ng Daisen K9, sa amin yun. So, anong kaso doon? So, ang kaso doon, hindi plagiarism tawag doon, kung hindi
stolen siya. O, stolen. O, nakaw. Tapos, paano siya napatunayan na nakaw itong lyrics na to na Itsumo, na chorus niya? Ito yung sa akin, ito naman ang opinion ko. Ito yung opinion ko. Narinig ko yung tugtog na yan, so Itsumo na yan, so yan. Nagkaroon ako ng idea, nagsabihin ko, hindi ko alam kung ano yung stolen sa plagiarism. Dumepende ako sa sabi ng K9, Daisen K9. Original sa amin yan. Madali salita, nagreklamo yung original, tapos kanila talaga yun. Tawag dun ay nakaw, hindi siya plagiarism. So, a plagiarism, kinuha yun mula as in carbon copy. No more, no less. So, yan. Ito lang naman ang opinion ko. Stolen yun. Kasi ang stolen, so, stolen siya. Kasi, kinuha yung info. Kasunod nun, wala na silang sumunod na album, so on. So, tawag doon, stolen ang tawag doon. Kasi, kinuha yung lyrics niya, saka pinagdagan nila ng rapping. Ngayon, kung stolen siya o sila original o hindi, ang sagot doon, hindi talaga sila original. Bakit? Meron akong nasilip isang malaking butas doon na nakaw siya, hindi siya plagiarism. Kasi ganito, kung isang musician, isang type na musician type person ako, so alam ko yung ganito, yung ganyan. So, ngayon, kung sinabi niya, ay hindi totoo yan, hindi totoo, amin talaga yan. Tapos naglabas sila ng ibang album na isang album na to, halimbawa, album niya, isang ganito. Ngayon, dun mo malalaman na plagiarism yun o hindi. Kasi kaya nilang gumawa ng panibagong kanta eh. Pag nakagawa sila ng panibagong album sa panahon na yun, sa sequel na yun, sa nangyari na doon, sa nagreklamo na yun, sana pinatunayan nila na kami ang may original niya. Kasi sa totoo nga lang, meron pa kami ginawa nitong kanta na to na bukod nakaroon nun dito. Ito ang nagpapatunay na kaya na kami ang gumawa nito kasi kaya namin tong Itsumo Part 2 o Itsumo o version 2, version 3, kasi sa kanila yun alam nila na kung sa kanila yun, kaya sabihin kaya ko patunayan na akin yan, kaya namin yan na gumawa ng ganito impromptu Itsumo na tugtog nito version 1, version 2, version 3. In actual, sigurado sa kanila yon. Pero, wala tahimik. Ang tawag dun, stolen yun. Hindi plagiarism. Yun. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa. Yung plagiarism kasi para sa akin, hinopya mo siya, copy and paste talaga siya. No more, no less. Yan. No more, no less. Yan ang plagiarism. Ang stolen, ninakaw mo yung isang bagay na yun, tapos binago mo siya. Binago mo, yung lyrics niya, so on. Tapos doon pa rin yung lyrics niya. Perjury, stolen yun. Stolen yun. Sa palagay natin, si Eminem, at saka itong si Baby, si Bobby, yung bata. So, yun na nga, yung sabi niya, Lady Beach, ata ba yun? Or Lady Beach na yun. So, si Bobby, yung kumanta na yun, sinabayan ni Eminem. Ang tawag naman dun, para sa akin, plagiarism yun. Ang plagiarism, kinopya mo lang siya. Kasi kinopya yung by note naman ang binasihan. Note. Kung ano yung nung beat nung babae, ganun din yung kay Eminem. So, tawag doon, plagiarism. Pero isa lang ang situation niyan. Hindi siya plagiarism, hindi siya stolen. Ang nakikita ko doon sa dalawa na yun, gustong paangatin ni Eminem ito si Baby. Kaya ginawa niya, sinabayan niya para umangat to si Baby.
si Bibi, something na, like, kanta na, like a beach, something ganun. So, si Eminem, hindi naman niya kaya niyang sumabay, kahit sino, kaya niya sabayan eh. Ang gusto lang, ang nakikita ko lang kay Eminem, maganda tong kanta na to, sabayan ko yung style niya, sabayan ko nito. Kumbaga, si Eminem ay tawag niya dun trip lang, o trip lang yun, o sasabihin niya, gusto niya, saan, gumawa siya ng sarili niyang version. Ang pinagkaiba lang, plagiarism nga talaga yun. So, ginawa ko, itong Bukid, Resto Bar, tsaka itong supermarket na to, hindi siya plagiarism. Hindi rin stolen, hindi rin siya plagiarism. Kumbaga, ang ginawa ko lang dito, ang naiiba lang talaga dun, dalawa pala. Dalawa ang meron diyan sa Bukid, Resto Bar, sa supermarket na yan, magkakaduktong siya, silang tatlo. Hindi yung ganito, as in, nagtatanim ka lang, hanggang tanim lang. Pero yung hanggang tanim lang, itong farm bill, hanggang tanim lang. Itong cafe, hanggang bigay, lang yan, hanggang tinda lang na pagkain yan. Ang pinupunto ko, yung niluluto niya sa farm bill, na yun nga, sa Resto Bar, kailangan niyang bumili. Bibili ako ng patatas, bibili ako ng son sa farm bill. Saan pa nga siya bibili ng patatas, ng carrots, cabbage, green peas, soy, o bean soy, o black beans, so on. Syempre, diba sa farm, Bukid, o sa mall. Ngayon, ang mangyayari doon, saan ba siya nakakonekta ngayon itong Resto Bar? Di ba? Ang pwede niya puntahan ay mall, or Bukid. Yun ang pinagkaiba lang doon pinagkaiba lang. Ang farm bill lang sa Facebook. Farm bill lang. Cafe lang. Hindi nila pinagsama. Yung sa akin, si Resto Bar, Bukid, tsaka mall, so pinagsama yan, tatlong yan. Hindi siya plagiarism. Ang sa akin, dun lang ako kumuha ng ideas na ano kaya kung gumawa ako ng Resto Bar. Resto Bar. Ano kaya kung gumawa ako ng Bukid. So, ngayon, inisip ko, kung bibili ako ng product ko, saan ako kagastos? Dito ako sa market. Dito ako bibili sa Bukid. Syempre, so bibili ako ng bigas. Saan ako bibili ng bigas? Di ba Bukid? Ito, Bukid. Ngayon, saan ako kikita? Kumikita ako. Ngayon, yung kita ko saan napupunta? Syempre, magbabayad ako pambayad ng bigas. By literal. Diba, sa negosyo, kailangan mong gumastos, kailangan mo mag-earn. Gusto mo mag-earn, kailangan mong gumastos. Para pag yung earn mo, so pwede ka i-recycle yan, pabalik-balik hanggang kumikita ka. Realidad yun. Gusto ko papatunayan na realidad yun. Di ba, bibila ako ng toyo, sibuyas. Pupunta ba akong Bukid? Siyempre, walang Bukid. Walang toyo, walang dyan. Gulay lang yan. Gulay, prutas, isang-isang. Siyempre, punta akong market. Ganun. Ngayon, kahit sabihin ng Facebook na plagiarism yan. Bahala kayo. Sampahan niyo ako ng kaso. Sige, handa ako.
alam ko naman ang stand ko eh. Hindi perjurism yan. Inspiration ko lang yan. Oh, diyan lang ako hinugot yung inspiration ko. Doon ko lang hinugot yung inspiration ko na na ganito. O di ba ganito? Bumili ako ng toyo, sibuyas sa market. Punta ka market. Realidad, di ba kailangan talaga ng market yan? Punta ko, market. Ngayon, nakita ko, ay, kailangan ko ng bigas. So, bipunta ako, saan na mas mura? Yung market ba? Or bukid? Siyempre, bukid. Bibili ako doon. So, ganoon. Okay naman. Yung market, bibili niya yung bukid, kikita yung bukid. Ayun, kikita yung bukid. So, ayun, bibili ako ng supermarket para tong bukid, mag-sarili income tong supermarket. Ito yung gagamitin ko. Hindi siya perjurism na nakikita ko. Hindi siya perjurism. Kasi perjurism, yung kinopya, so on. Ako, tinignan ko yun in terms sa reality. Hindi sa laro. Reality yun. Kailangan mo magtinda, tapos magkakaroon ko ng earn. Hindi nagkaroon ka ng earn, syempre, ngayon, nabibilihin mo. Syempre, yung product. Saan ka kukuha ng product? Supermarket, diba? At saka bukid. Hindi yan. Hindi copy and paste yan. Hindi ko kinuha yung ideas lang. Pero yung takbo ng laro, wala. Kasi sa akin magkakadugtong yan. Bukid, resto bar, supermarket, or sabihin na karinderya, or ano tawag to? Yung tinapay. Yan. So, a bakery. Yan. Hindi yan perjury. Hindi rin yan style. Diyan lang ako naging inspiration ko lang yung Farmville at saka cafe. Inspiration ko lang yan. Pero yung hindi. Kasi ang nangyayari doon ay dikit-dikit sila. Kailangan gumastos para mag-earn. Kailangan ko rin magbayad to product. Kailangan niya ng product. Kailangan niya ng ganito, ganyan. Kailangan niya yung ganon. So, ako, kailangan ko yung gulay. Market. Bukid. Kailangan ko ng sapatos. Bibili ako ng damit. Bibili ako ng sapatos. Bibili ako ng accessories. Doon. Syempre, pupunta ako sa mall. Bibili ako. Ano bang itsura ng damit? Ano bang itsura ng... Hindi ako makakabili ng damit, accessories ng karakter ko. Hindi nga naman wala akong damit, walang damit yung accessories ko. Syempre, kailangan pa rin niya ng damit, kailangan pa rin ng shirt, kailangan niya pa rin ng t-shirt, kailangan pa rin niya ng sunglass, kailangan niya ng accessories, kailangan niya ng ganyan. Syempre, lahat yun, wala yun sa bukid. Kaya, hindi siya perjurism o hindi nakaw yung idea na yan. So, kung sampahan nyo na kaso, sige, go lang. Sasayin lang kayo ng pera. So lang. Bye-bye.